Balik tayo dito, Bado. Yo, yo, yo. Nandito na naman tayo, no? So, ito tayo. Ang buhay dito sa ibang bansa, ang minsan di ko matanggap, yung nagdidilig ka ng damo. Kasi dito, pag pangit yung harapan ng bahay mo, kanila, magkakamulta ka. So, kailangan yung mga damo na yan, diligan mo yan. Ang masakit, nagsasayang tayo ng tubig tsaka ng kuryente para sa mga damo. So, ang ginawa ko, naglagay ako na dito. Malapit na itong tumubo kasi springtime na. Tumutubo na nga yung iba. Ayan na siya, no? Oh, wow. Tumutubo na yung sibuyas ko. Ayan na sila. So, nagtutubuan na yung mga bulaklak nating tinanim, no? At least kahit pa paano may silbi yung pagdidilig ng halaman. Anyway, balik tayo dito. So, minsan naiisip ko noon, sabi ko, bakit ba tayo nagdidilig? So, syempre, pinapagalitan ako ng asawa ko na, hindi, kailangan diligan yung damo. Tapos, pagkadilig mo sa damo, ikakat mo pa yan ng maganda. Kasi, pag magkabaan yung damo mo, ay naku, magmumulta ka rin. So, maraming bayaran dito. Huwag kayo nagpapaniwala doon sa mga video-video na, ay, mayaman. Hindi ho, mayaman ho kami sa bayaran. Nasa sayo lang yun kung makakaibon ka, kung gusto mo gaipon. So, from front yard, ito na ho ang backyard ko. Siyempre, tuyo pa yung mga halaman, no? Pakita ko to. Ano tong itim na to? Pang cover to para yung mga damo hindi na tumubo. Una, masakit din sa likod mag-mow ng damo. Although, hindi pa ako nakapag-mow ng damo dito. Asawa ko lang ang nag-mow. So, eto na siya. Ang ginawa ko, kinoveran ko na to. Ito na yung lakaran ko na lang dito. So, the rest, ito mga taniman. Kasi, katulad niya, natutubuan na yung mga damo dyan, no? Taniman na siya kasi, ang katwiran ko, kung magdidilig lang ako at gagastos ako ng kuryente, tubig, para sa mga damo na hindi ko naman pwedeng kainin, dahil malalason ka. So, why not? Gawin mo siyang taniman. So, ito na tayo. Yung mga basura ko, sa mga hindi pa nakakita sa akin, ito. Yung mga basura ko, yan. Tissue, yung mga, na yan. Lahat ng nabubulok. Diyan ko tinatapon, tapos tinatabunan ko lang ng konting, like I said, wala ho dito lupa. Meron dito buhangin. Ayan. Tabunan ko lang siya ng konting buhangin. That's what's happened. The same thing here, dito. Puro basura ho yan dati. Ngayon, lupa na siyang maganda. Ito na siya, no, yung taniman natin dito. Ito hanggang doon, taniman na. So, ito, dahil yan na nga, nagtutubuan na yung damo. Ito kasi, bagong, yung mga nahukay ko na buhangin, na hindi naman maganda sa yung pinakabuhangin na, semento na lang kulang, pwede ka na magtayo ng bahay dito. Puro buhangin ho, meron dito. Hindi mataba ang lupa dito. Ito, itim na. Ibig sabihin, puro compost na siya. So, ang ginagawa ko ngayon, tulad niyan, para hindi ka masyadong ma-stress kasi yung mga damo, kagigil din. So, kailangan, kuberan ko na to ng mga, ito, pathways na to, ito, may bago tayong hukay dyan. Another project to do, when I'm day off, o kaya before I go to work, I slowly build my, taniman. So, ito na siya, no. Ginawa ko na ho siyang taniman. Yan siya, taniman na to. Ito, dati rin ho to, kung nasusundan nyo yung mga video ko sa mga una kong video. Slowly but surely to. Taniman, mga basura nakabaon dyan. Tapos basura, baon. Kaya yung ito, papaya to. Ang laki nito dati. Ang dami to naging bunga. Yung iba kong papaya hindi namunga kasi walang basura. Ang papaya ho, nabubuhay to sa basura. So, kung gusto mong mamunga yung papaya mo, at nandarito ka sa lugar ko, at nag-i-snow ng after 70 years, pero lumalamig dito ng bongga. Ito yung papaya ko, dami rin naging bunga ho nito. I-scroll mo lang yung mga dating kong video. Marami nang nagsabi sa akin, napaka-imposible nangyari itong mga bagay na nandirito sa aking backyard. Ang sikreto lang ho niyan, basura. So, imbis na magdagdag ka ng basura sa Mother Earth, yung mga plastic, hindi ako masyadong gumagamit. Itong plastic na ho to, galing yan dun sa, yung mga nakikita-kita ko lang sa store. Pero hindi ako bibili ng plastic. Karamihan dito sa US, pag wala silang mga ganyang source, bibilhin nila yan. Ang basura libre lang yan, no. Hindi ko bibilhin yan, no. So, ayan na siya. Kaya yung mga halaman natin dito matataba. So, wait till summer, as in itong mga lakaran natin, itong mga itim-itim na to, lakaran lang ho to. Para makakalakad pa tayo. Hindi ko na alam kung nasan yung pathways Kaya ginagawan ko na ho ng pathways. Ang nakuha ko tong idea na to dun sa garden. May nakatabo na black thing. Yun nga, yung tarp na yun. Para hindi tumubo talaga yung mga damo. Kasi, ang maganda, katulad nitong itim na to,
Bago yung itim, ito muna, karton. Tabunan mo nung itim, itong tarp. Kasi, para, habang natutunaw yung, cardboard, nagkakaroon ng sustansya yung lupa. So, ganyan ho siya, no? Ito na siya. Yan na siya, puro basura ho yan. Itong papaya na to, napakarami ho naging bunga nito. Awa ng Diyos, ewan ko lang kung babalik siya. I'm not sure, but hopefully she will. But anyway, ito siya ipapakita ko sa inyo ha. Itong rin na to, ang saging. Ang dami ho ring naging bunga niyan. Katabi pa niya yung papaya, meron pa diyang mga sugar cane. Pero yung sustansya nila bongga. Kasi lumaki sila sa compost. Pag yung basura natunaw yan ang pinakapataba mo sa lupa. So yeah, that's how I fertilize my garden. Hindi naman kailangang magbili-bili ka ng fertilizer. Kasi yung fertilizer, na synthetic, nakakasira yun sa lupa, matutuyo yung lupa mo. The next thing you know, hindi na masyadong tutubo yung halaman mo dun. Kaya dito tayo sa organic. Sabi nga ni Yorme Isko, don't panic, it's organic.